Committee na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, isa na namang hostile witness ang pinresinta ng prosekusyon para mas usisain kung saan napunta ang confidential funds ng Office of the Vice President. Para sa Update Live mula sa Senado, may Express Report si Mean Los Baños. Mean, sino ba itong hostile witness ngayong araw at saan sumentro ang kanyang testimonya? Yes, Ruth. Iniharap na nga o isinalang na ng prosekusyon sa witness stand itong si Assistant Secretary Lemuel Ortoño. Siya yung Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. At simula pa lang ng pagilitis kayo ng umaga, pinadeklara na at hiniling na ng prosekusyon sa impeachment court na gawing hostile witness itong si Ortoño. Yan ay dahil adverse yung kanyang interes sa prosekusyon dahil din daw sa tagal na ng kanilang pagkasama ni VP Sara Duterte dahil ever since Davao Days ay empleyado nga siya ng Vice Presidente nung panahong mayor pa si VP Sara sa Davao City. Inilatag ng prosekusyon ang mahabang relasyon ni Ortoño kay VP Sara simula pa ng Davao City Mayor ito, kung saan nanungkulan si Ortoño bilang Chief ng Davao City Investment and Promotion Center at Head ng Human Resource Management Office ng LGU. Ilang puntos ang sinabi ng prosekusyon na kaya nilang patunayan sa pagharap daw ni Ortoño. Kabilang dyan ay hindi na raw pagiging kailangan pa o hindi na kailangan pa ng confidential funds para lamang masiguro ang kaligtasan ng Vice Presidente dahil napakarami naman daw nagbabantay sa kanya. At kung may bantaman daw sa kanyang kaligtasan, sakop naman na raw yan ang intel gathering ng AFP at PNP. Tanong ng prosekusyon kay Ortoño, gaano raw ba kalaki ang banta sa buhay ni VP Sara na nangangailangan ng gastusin na sa loob lamang ng 11 araw ang pondong 125 billion pesos sa confidential funds. Git ng prosekusyon, panlilin lang ang naging paliwanag ng OVP kaugnay sa hinihingi nilang confidential funds. Samantala, muli ring inungkat ng prosekusyon ang mga umano'y butas sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Gaya na lang daw ng pagbili sa food and medical aid na hindi naman daw kasama sa listahan ng pwede paggamitan ng confidential funds. Paliwanag dyan ni Ortoño, kaya raw walang official receipt na maipresenta ang OVP ay dahil binigay ang pera mismo sa informant at sila na ang bumili ng supplies gaya ng gamot at pagkain. Sa ilalim naman ng regular na medical and burial program ng OVP, ang opisina daw mismo bumibili ng mga supplies kaya may OR ito. Pero iba ang kaso kapag confidential funds at confidential activities. Paano naman ang pinambili ng mesa at upuan gamit ang confidential funds? Tanong din ni Presiding Officer Chis Escudero, bakit wala rin daw yan resibo? Narito ang sagot dyan ni Ortoño. Panoorin natin, Ruth. Yung regarding for the chairs are based also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So what you're saying is binigay din yung pera sa informant, quote-unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng chairs. May informant, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Yes, sir, based on the information provided, sir. Kumbaga yun yung kwento na binigay sa'yo. Ruth, isa pang ipinunto ng prosekusyon, wala raw maayos na plano na isinumiti ang OVP nang una itong manghingi ng confidential funds noong August 2022. Ipinakita rin ng prosekusyon sa impeachment court ang disbursement vouchers para sa confidential funds na permado ni VP Sara, gayon din ni Ortoño. Kinumpirma din ng Assistant Chief of Staff ng Vice na kasama siya ng dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosa sa pag-encash ng umaabot sa 500 million pesos na total na confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Ruth, tinapos na yung direct examination ngayong araw dito kay Ortoño at bukas ay babalik siya para naman sa cross-examination at interjection o yung mga tanong ng mga senador kaugnay pa rin dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Bago natapos yung impeachment trial, tumayo sa Senator Mig Zubiri at tinanong, gaano pa ba kahaba itong impeachment trial na ito? Dahil simula nga ngayong linggong ito, Ruth, magsasabay-sabay na pati yung pagdinig sa budget ng iba't ibang ahensya bilang pagbalangkas na rin sa 2027 national budget. Ang sabi nga ni Senator Mig Zubiri,
pagod na yung mga staff, lalo na simula ngayong linggo and in the months to come. Ang sinasabi niya, matatapos na ba ito by December? Ang sinasabi ni Presiding Officer Jesus Cordero, titignan nila at ibabalangkasin yung bagong ang schedule nitong impeachment court. Oras na makapaglabas din ng kalendaryo itong Senado o yung Senate Finance Committee kaugnay naman sa budget hearings na magsasabay nga talaga. So titignan kung kakayanin at tinatanong din nila sa prosekusyon, matatapos na ba by December ito? So that's something na pagdedesisyonan at malalaman natin in the days to come, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.